Welcome to my channel. Ang vlog po natin ay may kinalaman sa isang comment ng isa nating subscriber. Nagpapaguide siya tungkol sa wedding invitation. Makakatulong ito na isa-isahin natin, lalo na sa mga nagpe-prepare sa wedding. Ang unang tanong niya, gaano ba katagal bago ang kasal na maipamigay o maipa-receive ang invitation? Dito po sa atin sa Pilipinas, usually po it's 1 month. Bakit po 1 month? Pero sa abroad, mostly 3 to 6 months sila. Pero tayo po kasi at least 1 month. Bakit po 1 month? Para may chance pa na yung tao makapag-prepare. Kasi pwede po siyang mag-leave sa work. Pwede rin naman siya na pumili ng regalo para sa inyo. Kumbaga may enough time pa siya para gawin lahat yon. So, much better talaga na yung invitation ninyo ay mas maaga para nakakapag-prepare yung tao na a-attend, especially your loved ones. Importante rin po na kapag magpapagawa kayo ng invitation, bago nyo simulan, kailangan po nakausap nyo na po yung entourage. Ibig sabihin may lineup na kayo ng ninong-ninang, may lineup na po kayo ng mga abay, hanggang dun sa kids abay na mag-a-assist sa inyo during the wedding. Bakit kailangan po na importanteng makausap nyo po sila isa-isa? Dahil po yung invitation, dapat po kasi tama po yung mga spelling, kasi nakakahiya din naman po na kapag binigay nyo, naku, mali pala yung spelling, biruin mo, ninong mo siya, hindi mo alam yung tamang apelyido niya, yung tamang spelling ng apelyido. Syempre po, medyo nakakahiya din yung part na yon. So, importante din na kapag magsasend kayo na invitation, tama po ang kung saan, anong oras, kailan. So, what, when, where, time. So, dapat very specific kayo doon. And then, kailangan nakalagay din po doon sa entourage nyo, ano bang posisyon ng tao. Dapat malinaw, siya ba ay best man, ninong ba siya, ninang ba siya, bridesmaid ba siya, flower girl ba yung anak nila, bearer ba yung anak nila. So, napaka-importante po nun. And then, sa invitation, nilalagay din po natin kung ilang seats po yung allowed. Kung a-attend siya, ilan po ba'y binibigay yung upuan para sa kanya. But remember this, na usually po kapag ka nag-i-invite tayo, hindi naman isang tao lang a-attend. Usually may kasama yan at least one. So, dapat specify nyo na para mas maganda na hindi siya magdadala ng napakarami, na at least 2 sila. So, nakalagay po, this invitation reserves for 2 seats only. Para malinaw po sa kanya, pwede pa siya magdala ng isa bukod sa kanya. And then, sa invitation po, ito po lagi kong sinasabi at nire-remind. Pag nagbigay po kayo ng invitation, kailangan po ay nakalagay po doon kung may pasayo kayo, which is the money dance. Kailangan po, ilagay nyo rin po kung may money tree kayo. So, kung may money tree, they can bring envelope, which we call ampaw. So, naka-ready sila, 'di ba? So, dapat alam nila na may ganito pala sa wedding mo. So, makaka-prepare yung tao. And then, sa invitation din, dapat may dress code. So, ano ba ito? Kung hotel kayo, very formal ba to? Ibig sabihin, formal, semi-formal ba to, casual, ano bang gusto nyong suotin? Minsan nga po nakalagay pa yung kulay kung anong gustong suotin. So, para alam din po nung iniimbitahan nyo na there is a dress code. Okay, ipaalam nyo din po yung rules sa invitation, like limited ba yung parking, may bayad ba yung parking. Ito very important kasi there are establishments na medyo mahal ang bayad sa parking. So, makakagawa ng paraan yung mismo iniimbitahan mo. And then, kung limited yung parking, ipaalam mo din. Kasi this is a first come, first serve. So, para alam din po nila. Usually, iba nga naglalagay pa ng map o di kaya ways on how to go with the place or with the venue. Okay, so iba nagbibigay ng link. So, ayan, napakaganda po na nakalagay lahat yan sa invitation. At
Doon naman sa tatanggap na invitation, kung may RSVP, sabihin na natin di masyadong tanggap ang RSVP sa Philippines. Kaunti lang ang mismong sumusunod dito. Pero sana igalang nyo rin naman yung RSVP. Kung may contact person doon, tawagan ninyo kung makaka-attend po kayo or not. Kasi po, syempre po, nire-reserve yan. So, binabayaran yung mga sure na attendees. Sa iba naman, na hindi masyadong nagko-comply with the RSVP, ang nagiging problem lang dyan is lalo na kung may dagdag kang kasama. So, ang hirap din naman for the coordinator and for the couple na ayusin pa yung mga additional during that day or mismong sa date na yon, 'di ba? Parang on the spot, bigla nadagdagan yung bisita nila. So, napakahirap din naman. Pero I wish sana maintindihan ng mga tao ang RSVP. Yan, ang ating vlog ngayon. Sana makatulong po dun sa nag-comment sa atin. Maraming salamat po sa inyong comment. Tuloy-tuloy lang po kayo mag-comment sa amin. Lahat naman po ay pipilitin naming masagot sa abot ng aming makakaya para makatulong po sa ating mga subscriber. For now, kung di pa namin kayo subscriber, please do subscribe. Click the video po, the bell button, para makatanggap kayo ng iba't ibang videos namin. Hindi man kami laging naglalabas, pero still, mga videos natin tuloy-tuloy po para alam sa inyo that we're still working at syempre po, para makatulong din po tayo sa iba. Congratulations po sa mga tuloy-tuloy na nagko-comment. Congrats din po sa mga subscriber natin na walang sawang nanonood. Maraming salamat po sa inyo.